Good morning, Bing Reyes po, inyong lingkod at kaibigan. Gospel Vlogging. According to the Gospel of St. Luke, chapter 7, verses 31 to 35. Ito po yung tagpo kung saan ating Panginoon ay nagpahayag sa ano ba may tulad ang henerasyon ngayon? Sabi niya, nagtanong siya. To what can I compare this generation? Bakit? Dahil di daw na naiintindihan. Hindi daw niya maintindihan yung generation ngayon. To what can I compare you? We played the flute. Happy tune. But you did not dance. We played the morning sound. But you did not weep. Tumugtog kami ng pluta, hindi naman kayo sumayaw. Tumugtog kami ng punebre, yung para sa patay, hindi naman kayo nagtangis. Ano hinahanap nyo? Yun. Tapos sabi niya, dumating si San Juan Bautista. Hindi kumakain at hindi umiinom, hindi nakikihalo sa mga tao. Tinawag niyo siyang buang. Dumating ang anak ng tao, siya, Jesus. Umiinom at kumakain at nakikihalo sa lahat. Tinawag niyo siya ng lasenggo, patay gutom, at higit sa lahat, nakikihalo sa mga makasalanan. Paano na makikibagay sa inyo ang mundo? Ano ba talaga? Ano ba talagang kailangan nyo? Yun po ang buod ng Ebanghelyo. Ang punto, ano ba talaga? Para bakit tinatanong tayo, ano ba talaga, Chong? Ano ba talaga issue? Ano ba talaga gusto nyo? Hinikaya tayo to focus on what matters. Eyes on the board. Bigyan ng pansin, bigyan ng pagpapalaga ang mga bagay nga mahalaga. Pag hindi mahalaga, ikumpara mo sa bagay na mahalaga, doon na sa mahalaga. Focus on what matters. Hindi yung nag-aaksaya ka ng panahon, hindi nag-aaksaya ka ng buhay. Why? Because life is too short. Yung high school ka pa, o elementary ka pa, gusto mong tumanda na kagad. So pagdating mo doon, wala na extension, no? Kaya tinatanong tayo ng Panginoon, ano ba talaga gusto nyo? Ano ba talaga ang dapat ipalagaan? Focus on what matters. Dapat binibigyan nyo ng pagpapalaga yung mga bagay nga nakakatulong sa inyo. Nakakabuti sa inyo. Hindi nakakapahamak. Kaya obligasyon ng pamilya nga imulat ang mga anak sa mga bagay nga nakakabuti. Imulat ang mga anak sa mga bagay nga nakakasama. Pag malakas, uminom, dapat sinasabi natin nga nakakasira iyon ng katawan. Hindi porque uminom, good time na. Good time pag moderate lang. Pero pag too much, suicide po yun. Dapat pinapamuka para alam ng mga bata. Dahil pagpasok nila sa ganun, alam nila ang pinapasok nila. Ano, nakakasira pala ito ng intestine, yung alak. Ano, nakakasira pala ito ng kidney. Pag too much sugar, nakaka-diabetic pala ito. Dapat alam. Dapat alam ng mga bata para hindi sila inosente diti. Hindi yung papasok sila sa ilang bagay, wala silang kaalam-alam. Tapos pag tumaas na pala ang BP mo, wala ka naman nararamdaman, dapat pala bantayan din yun. Maski wala kang sakit, wala kang nararamdaman, dapat binabantayan pala yun. Dahil pag tumaas ang BP, puputok dito, stroke na tawag doon.
maging katulad sa akin. Pag dito naman pumutok, cardiac arrest yun. Pag walang arteries ka pumutok, tapos nasira yung kidney dahil mahilig sa maalat, paano na? Obligasyon po. Obligasyon ang nabubuhay na nakakatanda. Sabihin sa mga nakakabata kung ano ang nakakasira ng katawan, ano hindi. Parang sarap uminom. Yes, totoo. So pag sobra, sabihin sa kanila pag sobra, hindi lang malalasing ka. Hindi lang malalasing, masisira pa katawan mo. Pag sira na katawan mo, St. Peter ka na. St. Peter, kandidato ka na. Either hospital or sementeryo. Dapat alam natin yun. Mula bata pa, dapat alam na. Halimbawa, sa katawan pa, last but not the least, kahit Pinoy, malakas kumain ng kanin. Alam mo natin, ngayong kanin naging glucose. Yung glucose naging sugar. Kaya, isa sa pinakamatinding sakit sa Pilipinas, diabetes, dahil malakas tayo kumain ng kanin. Yun. Walang nagsabi sa atin yun dahil lahat tayo kumakain ng kanin. Walang pakialam dyan, batak gusto kumain. Ganun. Dahil walang nagsasabi. Hindi pinag-uusapan sa pamilya, hindi pinag-uusapan sa lipunan. It's about time dapat pinag-uusapan. Para alam. Dahil mahirap pag hindi mo alam. Hindi natin alam pala yung 3 beses kumain sa isang araw. Pag in-skip pa isa, nakakatulong pala yun. Kaya nga, yung iba nagiging obese. Ano obese? Sobrang taba. Dahil, lamon tayo ng lamon. 5 times a day. Di pa kasama yung merienda sa labas. Diba? Dapat alam natin yun. Focus on what matters. Alamin anong nakakambuti, ano nakakapahamak sa katawan. Pangalawa, ano nakakabuti, ano nakakapahamak sa ating kaluluwa. Dapat bata pa lang sinasabi sa atin nga mayroon tayong kaluluwa. At kung mayroon tayong kaluluwa, meron pala tayong dapat alagaan na kung saan papunta ang kaluluwa. Binabaliwala natin yung lahat di ba? Alam natin, may Diyos, nagsisimba tayo. Pero hindi natin pinag-uusapan ng kaluluwa dapat inaalagaan. Nagdarasal tayo, nagko-communion, nagsimba, nagbabasa ng salita ng Diyos para sa kaluluwa. Para pagmatay tayo, maalagaan yung kaluluwa dahil forever yung kaluluwa, yung katawan lang mamamatay. Pinag-uusapan ba natin yun? Hindi. Dapat pinag-uusapan din yun. Kabutihan ng katawan, kabutihan ng kaluluwa. Next, kita. Pinag-uusapan din yun. Kung paano tayo kikita, kung saan tayo kikita. Dahil baka mamaya, maski ano lang pasukin natin para kumita. Illegal na pala. Kalaboso tayo niyan. Dapat pinag-uusapan din po yun. Alam ng mga bata, dapat nga ang shabu nakakapagbigay ng artificial energy. Para kang Superman, hindi ka napapagod. Pero pag lumipas na, lutang ka na. Yung energy mo sa katawan, drain. Paano sa isip lang yun Yung lutang ka, yung hindi ka napapagod, sa isip lang yun. Yung katawan mo, ang humihina ng humihina. Dapat pinag-uusapan po ang epekto ng shabu. Para mga bata, hindi magsasabu. Dahil masisira ang utak. Mawawala ng self-control. Mawawala ng disiplina. At kung ano na gagawin. Karumal-dumal ng mga krimen. Para lang sa siyang pirasong bato. Dapat alam mo yun ng mga anak. Dapat alam mo yun lahat.
Hindi lang ng mga adik. Dapat tayong lahat, maski hindi adik, alam natin yun. Bakit? Para hindi tayo maging adik. Dahil pag alam mo nang masama, nakakasama sa iyo, sa katawan mo, susulong ka ba ba? Magpapatiwakal mo. Suicide po yun. Dapat, alam natin ano dapat gustuhin natin. Ano nakakabuti, ano nakakapahamak. Tumugtog kami ng pluta, hindi naman kayo sumayaw. Tumugtog kami ng ponebre, hindi naman kayo nagtangis. Ano gusto nyo? Yun yung sinasabi ng Panginoon. Focus on what matters. Kung ano yung mahalaga, ano yung nakakatulong. Yun ang paglaanan natin ng panahon. Yun ang laanan natin ng pag-uusap. Matuto. Maging mabuti. At magsikap. Ang ginagawa natin sa buhay, hindi nakakasira. Kundi nakakabuti. Hindi lang sa ating sarili, kundi sa ibang tao din. Nawa, gabayan tayo may kapal sa ating pagsisikap. Nakakabuti sa katawan, nakakabuti sa kaluluwa, at kumikita tayo ng mabuti. Ang dito lang po. Maraming salamat. God bless you.